Ang sorpresang pag-atake ng teroristang grupong Hamas noong October 7, 2023 ay pinagplanuhang mabuti. Sinorpresa nito hindi lamang ang mga Israeli, kundi pati na rin ang buong mundo. Bakit? Dahil ang puwersa o military power ng Israel ang itinuturing na isa sa pinaka-advanced and high-tech sa mundo. Nang simulang gumanti ang Israel, mas uminit ang tensyon ng dalawang panig. Kaya kung ikukumpara ang lakas at puwersa ng dalawang panig, sino ang mananaig? Military comparison ng Israel at Palestine. Yan ang ating aalamin. State of Israel versus State of Palestine. Tila langit at lupa ang agwat ng dalawang estado. Kung paghahambingin, pang-18 ang global rank ng Israel ayon sa power index nito, samantalang pang-72 ang Palestine. 8.91 million ang kabuuang populasyon ng Israel na sumasakop sa teritoryo nitong umaabot sa 20,770 square kilometers. Samantalang 70% naman na mas maliit ang Palestine sa teritoryo nitong 6,220 square kilometers na may kabuuang populasyon na 5.40 million. Samantala, dahil sa laki at impluwensya ng Estado ng Israel sa pangunguna ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang GDP nito kada taon ay tinatayang aabot sa 547.76 billion US dollars. Higit na mas malaki sa GDP per capita ng Palestine na nasa 19.49 billion US dollars lamang sa pamamahala ng kanila ring Prime Minister na si Mahmoud Abbas. Budget pang militar. Ayon sa 2023 data ng Stockholm International Peace Research Institute, pang-15 ang Israel sa mga bansa sa mundo na may pinakamataas na military expenditure na umaabot sa 23.4 billion US dollars. Mas malaki kung ikukumpara sa military expenditures ng Egypt, Iran, Lebanon at Jordan kung pagsasama-samahin. 4.5% ito ng kabuuang GDP ng bansa sa taong yun. Dahil na rin sa suporta ng US at sa lumalago nitong ekonomiya, ang pondong ito ay kanilang ginagamit upang itaas ang military arsenal ng Israel bilang paghahanda sa mga nakaambang mga panganib. Samantala, ang defense budget ng Palestine ay 2.57 billion US dollars lamang, 13% ng kanilang GDP. Sa kabila ng pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan, ang mga teritoryo ng Palestine ay kontrolado ng mga teroristang grupo. Ang Hamas sa Gaza Strip at Fatah sa West Bank. Upang magkaroon ng karagdagang pondo, umaasa ang mga teroristang ito sa mga Palestinyanong diaspora o mga simpatikong grupo mula sa iba't ibang panig ng mundo na sumusuporta sa layunin ng Palestine. Maging sa mga ilegal na kalakal na ipinupuslit sa mga tunnel mula sa Gaza Strip patungong Sinai Peninsula sa Egypt. Sa loob ng Gaza, ang Hamas ay sumisingil ng malalaking buwis at sangkot sa malalaking extortion sa mga negosyante at individual. Dagdag pa rito, nakakatanggap din ang Hamas ng tulong pinansyal, supply ng armas at training sa ilalim ng politikal at militar nitong ugnayan sa bansang Iran. Bilang ng mga sundalo, binubuo ng Israeli Ground Force, Air Force at Navy ang sandatahang lakas ng Israel. Ayon sa International Institute for Strategic Studies or IISS Military Balance ngayong 2023, ang Israel ay may 173,000 active military personnel sa Army, Navy at paramilitary. Karagdagan pa sa hanay ng kanilang mga sundalo ang humigit kumulang 465,000 reserve forces kung saan 8,000 dito ay bahagi ng paramilitary. Isang organisasyon ng mga sibilyan na tinuturuan ng gaya sa isang profesional na militar upang tumulong sa regular army troops. Mandatory ang military service sa Israel sa mga lalaki at babae pagtungtong nila ng 18. Magsisilbi ang kalalakihan ng 32 buwan o mahigit 2 taon, habang 24 months naman para sa mga kababaihan. Samantala, ang Hamas ay may sariling military wing na kung tawagin ay Izz ad-Din al-Qassam Brigades na itinatag noong 1991 upang itanggi ang Oslo Accords, isang peace negotiation sa pagitan ng Israel at Palestine. Kasalukuyan itong may miyembro na 100,548 na aktibong miyembro at may 48,568 reserve forces, higit na mas kaunti kesa sa Israel.
Subalit nakakalamang ang Palestine sa bilang ng mga paramilitary forces na may 57,000 sa dami. Nire-recruit ang mga miyembro nito sa tulong ng propaganda, relihiyon at pangako ng kita at kalayaan mula sa Hamas. Antas ng mga armas. Dahil sa malaking pondo at malalaking teritoryo na kailangang protektahan, nakakaangat ang Israel sa antas ng kanilang mga armas at mga kagamitan sa sandatahang panlakas kaysa sa Palestine. Sa himpapawid, merong 649 total aircrafts ang Israel. 241 dito ay mga fighter aircraft, 32 attack aircrafts, 15 transport aircrafts, 153 trainer aircrafts, 23 special mission aircrafts, 11 aerial tankers, 126 helicopters at 48 attack helicopters. Samantala, ang kabuuang bilang ng aircrafts ng Palestine ay nasa 213 lamang. Kabilang na ang 70 fighter aircrafts, 28 attack aircrafts, 3 transport aircrafts, 20 trainer aircrafts, 0 special mission aircrafts, 0 aerial tanker, 58 helicopters at 34 attack helicopters. Sa lupa, ang comparison ng dalawang bansa ay hindi rin nagkakalayo sa lakas nila sa himpapawid. Mas malakas pa rin ang Israel na may 2,200 tanks, 56,290 armored fighting vehicles, 650 self-propelled artillery, 300 towed artillery, at 300 mobile rocket projects. Samantala, kung ang Palestine ay may mas mababang bilang ng tangke at armored fighting vehicles na nasa 1,159 at 15,987, mas lamang sila sa bilang ng mga artillery at rocket projectors. 1,100 self-propelled artillery, 576 towed artillery, at 689 mobile rocket projectors. Aerial attacks mula sa lupa ang kanilang naging advantage sa operasyon laban sa Israel. 60,370 ang total aerial assets ng Israel, habang 19,511 naman ang Palestine. Maging sa karagatan, mas nananaig pa rin ang Israel na may 67 total naval asset, kumpara sa 35 total naval assets ng Palestine. Habang ang parehong estado ay walang aircraft carriers, helicopter carriers, destroyer ship at mine warfare, mayroong 7 corvettes at 45 patrol vessels at 5 submarines ang Israel. Samantala ang Palestine ay may 2 frigates na wala sa Israel, 3 corvettes, 27 patrol vessels. Walang submarine ni nuclear weapons ang estado ng Palestine. Samantalang hawak ng Israel ang 90 nuclear weapons na nakakatakot at nakakamatay kapag ito'y pinasabog. High-tech na mga kagamitan. Bilang karagdagang proteksyon laban sa airstrikes ng Hamas, inilunsad ng Israel ang Iron Dome launchers na kayang banggain ang short-range rockets ng kalaban kapag ito ay nahagip ng radar. Otomatikong umaatake kaya naman protektado din ang buhay ng mga sundalo. Ayon sa IISS, mahigit sa 90% ng mga rocket ng Hamas ay napigilan ng Iron Dome system ng Israel nang umatake ito noong 2021. Sa panig naman ng Palestine, umangat ang kanilang military capability nang maitatag ang kanilang military wing na Al-Qassam Brigades. Mula sa mga simpleng rockets, ngayon meron na silang malawak na imbentaryo ng mga light automatic weapons at granada, improvised rockets, mortars, bomba, suicide belts, at mga pampasabog. Noong 2014, mahigit 3,000 rockets at mortars ang pinaulan ng Hamas sa Israel na ikinamatay ng maraming sibilyan. Posible din umanong plano ng Hamas na umatake gamit ang toxic chemicals gaya ng isang kaso ng suicide bombing noong 2001 ng isang pampasabog na naglalaman ng mga pako at metal bolt ay hinaluan ng lason sa daga. Noong 2014, unang pinalipad ng Hamas ang una nilang reconnaissance UAV aircraft na kung tawagin nila ay Aba B-11. Isang unmanned aircraft na kayang magmanman sa kalaban, magbitaw ng mga atake at pasabugin ng sarili o mag-suicide upang makapaminsala pa rin pagkatapos ng misyon. Military tactics at surveillance. Kung ikukumpara, ang Israel ay may malawak na military capability, mataas na antas ng teknolohiya at malalim na kaalaman sa intelligence, gathering at surveillance. Ang Hamas bilang isang teroristang grupo ay may mga limitasyon sa kanilang mga mapagkukunan at teknolohiya. Subalit mas tuso at madugo ang paraan ng pakikipagyera ng Hamas. Ang kanilang mga kalaban ay maaaring maging malalakas, ngunit ang kanilang tactical na kahusayan ay nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng paminsang tagumpay.
Una, sila ay nag-iisip ng mga paraan upang labanan ang mas malalakas na kalaban tulad ng Israel sa pamamagitan ng guerrilla warfare at mga surprise attacks. Sumusuot sila na parang mga daga sa dilim na mga tunnels upang makagalaw, makapagtago at makapag-smuggle ng mga armas at kalakal. Isang magandang lokasyon upang sila ay sorpresang umatake at patagong maglatag ng operasyon. Samantala, hindi lang pagpaparusa ang silbi ng kanilang mga rocket. Paraan din nila ito upang i-pressure ang Israel na umatake din at upang makuha nilang atensyon ng media. Isang psychological warfare upang ipalaganap ang kanilang layunin o propaganda. Ang pag-aaklas laban sa Israel na nagtaboy sa kanila sa sarili nilang teritoryo. Hindi masusukat ng bilang ng armas o galing sa pagkikipagyera ang tsansa ng isang bansa na manalo sa isang digmaan. Dahil sa digmaan, walang panalo. Lahat ay talo. Hindi lamang ekonomiya ang apektado ng ganitong kaguluhan dahil ang pinagkatalunan ay ang mga inosenteng sibilyan.